Good day mga kababayan, update tayo ngayon dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay, especially dito sa may bahagi ng Mall of Asia Seaside kung saan ay tinatambakan na rin po itong bahagi na to na sakop ng Pasay 360 Reclamation Project. Dito nga po ay makikita natin itong dalawang barko na to na nagsasalubong, isang barko na punong-puno ng buhangin at isa namang barko na katatapos lang magbuhos at magpapalitan na po sila. Dito rin sa may bahagi ng Pasay makikita natin itong barko na to na sobrang lubog na lubog dahil punong-puno po yan ng buhangin. Dalawa sila. Ayan, at sabay silang nagbubuhos dito. Dito yan malapit na sa may ito yung pinakandulo nitong seaside sa may Mall of Asia. So napansin natin kaya napapunta rin tayo rito sa dulo na to. Siguro at saka sigurado tayo na ito ay sakop ng Pasay 360 Reclamation Project or yung sa Island Sea, kasi nga po hindi naman magko-continue lahat yung ibang reklamasyon dito bukod lang dun sa dalawang reklamasyon na naaprubahan, yung Pasay 360 Reclamation Project at yung Pasay Harbor City Reclamation Project. Kaya sigurado tayong ito ay bahagi pa rin nitong dalawang or itong naaprubahang reklamasyon dito, which is yung Pasay 360 Reclamation Project, and sakop to ng isang island nila na Island Sea. Tapos makikita rin po natin dito itong isang vessel. I'm not sure kung ito ba yung cutting suction hopping dredger. Ang sigurado ko lang ay ito yung humihigop ng buhangin. Yung mga itinambak dito sa bahaging ito hinihigop at ipinapadaan dito sa mga tubo na to. Tapos gamit nga yung isa pang vessel ay nagbubugat ng buhangin dun sa mga bahagi na sa mga part na hindi na kayang abutin ng mga barko. Kaya yan yung barkong yan. Yan yung nakadugsong dito sa barkong ito na malapit sa may mga sa napakaraming bundok ng buhangin ito. Hinihigop niya and then ibinubuga naman doon sa mga parte na paglalagyan ng mga panibagong tambak ng buhangin. Yan po yung mga vessel dito, At mga po yan, mga vessel ng contractor rito, mga Chinese vessel yan. At yan yung mga ginagamit nila, yung mas mapabilis yung kanilang ginagawang paggawa ng isang reklamasyon or isang reclaimed na karagatan. So yan yung bahagi ng Island Sea. Kita nyo naman, sobrang dami na rin ng buhangin na kanilang tinambak at sinisimulan na rin nilang patagin yung ibang bahagi dito. Alright guys, so nandito ulit tayo sa may Mall of Asia at magbibigay lang tayo ng konting update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay, February 4, 2024. Ayan, at makikita po natin na ito yung bahagi ng Island Sea, na pinapatag na rin po nila ng pakonti po konti itong tinambak nilang mga buhangin dito sa tapat mismo nitong Mall of Asia Seaside. Ayan, nung mga nakaraan ay sobrang taas po nito, parang ganito, pero ngayon ayan, medyo patag na yung iba. Dito naman ayan, bahagi yan ng Island B. Ito naman yung Island A. Grabe, para siyang snow sa malayo kasi sobrang tirik ng araw ngayon, mga kababayan. Naramdam nyo ba yung sobrang init ngayon? Lalo na yung mga taga rito sa Maynila. Lalo na kahapon, grabe yung init, as in talagang sobrang nakakapaso sa balat, Ayan, mukhang merong magbubuhos ng buhangin ngayon dito. Ito, sobrang init ho ngayon, kaya mag-ingat, laging magdala ng payong, mag-hydrate, laging uminom ng tubig dahil sobrang ho talagang init ngayon. Ewan ko lang sa ibang bahagi ng lugar. Siyempre, sa mga taga Mindanao, ipag-pray natin na humupa na yung pagbaha, at alam naman natin na grabe yung nangyayari ngayon dyan sa bahagi ng Mindanao na talagang sinasalanta ng matinding baha. Ayan, dito naman po sa Kamaynilaan ay ganito naman, sobrang init at as in talagang napakasakit sa balat. Kita niyo naman yung kalangitan, asul na asul. Ayan, at yan, at lagi tayo mag-ingat. At ito, so patuloy pa rin tayong magbibigay po ng update dito sa mga kaganapan, lalo na dito sa
ginagawang reklamasyon, no, dito sa Manila Bay. At hanggang sa ito ay pipilitin natin na hanggang sa ito ay matapos, ay bibigyan po natin to ng update. Ano po? Ayan, mukhang magbubuhos na nga itong barkong to. At umaabante nasa, no? Ayan yung mga barkong nagbubuhos ng tunay-tunay na buhangin. Kapag kaganyang yung kulay-pula niya dito sa ilalim ng barko ay hindi na makita, ibig sabihin yan, punong-puno yan ng kargada, no? Punong-puno yan ng buhangin, kaya sobrang lubog niya. Kaya expect natin yan, magbubuhos na yan, it's either dito sa Island B or dito sa Island C. At meron din tayong natatanaw doon na isa pang parating na barko na paniguradong magbubuhos din ito. Ano po? Ito naman yung bahagi ng Mall of Asia. Ayan. Sobrang init, kahaponan, hapon at tanghaling tapat, kaya wala masyadong mga namamasyal sa mga ganitong oras. Ayan mga kawain, so biglang bumilis yung takbo ng barkong to. Pupunta na siguro dito to sa Island si magbubuhos, no? Ayan, no? Ang daming buhanging laman ito, punong-puno. Luwang. Ayan, nakalagay na pangalan. So it's a Chinese vessel po, no? Siguro ito yung mga barko ng contractor dito na China Harbor Engineering Company, no? Bilis ang takbo niya ngayon. Tapos kita natin doon may nagbubuhos din dito sa bahagi ng Island B, no? May kabi-kabilaan din ang mga ginagawang tatambak ng buhangin dito. Ito, yan makikita nyo yan, yan parang may dalawang bakal na yan. So ang tawag dyan yung mga cutting section, no? Hopping dredger. Ayan, cutting section, ibig sabihin nagbubuga rin po ng buhangin tong mga to, kumukuha lang to, parang sila yung magsisilbing daan para makaabot yung mga buhangin sa mga mababaw na bahagi na hindi na kaya ng mga malalaking barko. Dito meron din dito. Tapos dito naman sa may bahagi ng Paranaque na to, no, isa namang vessel din po yung nagde-dredge, no, or nagtatanggal na mga burak dito. Kasi alam ko meron ding gagawing reklamasyon dito, or I think sakop pa to, or magiging bahagi ito ng Island Sea, no? Kasi yung Island Sea ay ang sukat niyan ay nasa 150 hectares. So gaano ba kalawak or gaano ba kahaba, no? Siguro kung sa haba susukatin yung 150 hectares, mahaba po talaga ang aabutin niya, no? Pero kung sa lawak lang yan, medyo ano yan. Ayan. So ito naman yung Island A. Dito sa Island A wala masyado nang gumagawa, no? Talagang focus or nakikita natin araw-araw dito ay mga nagbubuhos ng buhangin. Dito sa Island B, Island C. Sa Island A meron din naman nagbubuhos, no? Yun nga, gumagamit sila ng mga cutting section para maibuhos yung mga naitambak na buhangin katulad nito doon sa mga bahagi na hindi na kayang abutin ng mga barko na dahil sobrang lalim, mababaw na siya, no? Kaya umalis yung barko, no? Hindi siya nagbuhos. Ayan, ewan ko kung saan to pupunta. Ayan, kakaalis niya lang dito sa may tapat ng Island B.